atin pong magandang hapon po sa ating lahat. Ang lahat po ng handa kay Lord, tumayo po tayo at tayo umindak at sumayaw sa kanyang presensya. At sa amin naman po online, kami po'y bumabati sa inyo ng magandang hapon at samahan niyo po kami sa aming gawain ito sa araw na ito. God bless po sa lahat. Tayo po yung mindak sa ating Diyos na buhay. Lahat po ng may lalaki, magsabi ng malakas na amen!
Patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso. Nawa, Lord God, kayong patuloy, Lord God, na mapulihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord God. Kayo lamang, Lord God, ang lahat ng kapulihan at kapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen! God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung para sa naman sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Praise God. Naniniwala po ako na lagi pong may gagawin ng Panginoon kapag po nakatagpo natin. Sino po dito excited na naman ngayong hapong ito? Pakisabi nga natin ulit, Amen. Amen! Para po sa mga nanonood sa amin online, samahan niyo po kami as we go our service ngayon po. So, hindi na po ako magtatagal at ito po ay napakaganda po. Tayo po ay nasa buwan ng Pebrero at alam naman natin kapag buwan ng Pebrero, ang laging usapin dyan ay puso. Yan.
Ang usapin dyan ay patungkol sa pag-ibig. Siguro hindi na ito bago kasi hindi pa tayo pinapanganak talaga namang pinag-uusapan na to. But before we start, again po, welcome to our second topic for our series, God's Will. Sabi nga po natin, God's Will. God's will. Knowing and doing the will of God. Pag sinabi po natin God's will, ibig sabihin nito ay success. Yung success po is knowing the will of God and doing it. Kung meron man po tayong ihit or gusto nating maging successful, dapat yung kalooban ng Panginoon yung mahit natin. Kasi po, magtatagumpay tayo kapag nalaman mo at nagawa mo ang kalooban ng Panginoon. At last week po, pinag-usapan natin ano ba yung mga senses para makuha natin yung kalooban ng Panginoon. At itutuloy natin ito sa paano naman kaya makukuha yung perfectong kalooban ng Panginoon. But before we start, kagaya po ng sinabi natin, last week po, di ba nakita natin na sabi ang isang adult daw ay may almost 35,000 na ginagawang desisyon a day. Grabe, no? Akala natin, ang desisyon lang na ginagawa natin, 10, ano yung kakainin mo, ano yung lulutuin mo, ano yung isusuot mo, pero 35,000 daw. At mas nagiging mahirap to pagdating sa Kristiyano. Sabihin nyo nga bakit? Pakiulit, parang pangit eh. Bakit? Okay? Alam nyo bakit po? Kasi tayong mga Kristiyano, especially yung mahal si Lord, wala naman tayong ibang gusto kundi magawa yung kalooban ng Lord. Amen po ba? Kung meron man tayong gusto natin kung ano yung gusto ng Panginoon. At sometimes, we struggle not only to provide the answer dun sa ating desisyon sa buhay, but we struggle to know what the Lord will have to do in those big decisions. But the question, paano natin malalaman at mararanasan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Pagdating sa will o kalooban ng Diyos, meron tatlong a kind of will ang Lord. Bago natin pag-usapan, ano ba yung paano makukuha yung kalooban ng Panginoon? Explain ko lang po itong tatlo. Meron pong tatlong kind ng will po ang Diyos. Number 1 po is the sovereign will. Pag sinabi po natin sovereign will, ibig sabihin po nito, whether you like it or not, mangyayari to. Ibig sabihin po parang ganito. Alam niyo po, ang pinakamagandang example nito is the first coming and second coming of Jesus. Yung kapanganakan ng Panginoon, yun ang sinasabi na first coming. At yun po ay sovereign. Ibig sabihin, kahit pigilan ng tao, hindi niyo mapipigilan. Pansin nyo, kapag kapanganak yung pagkapanganak na lang ni Jesus, napansin po natin, may gustong pumigil. Sino? Si King Herod. Nung nalaman niyang may ipapanganak na hari, syempre hari siya, medyo insecure tong taong ito, niloko niya pa yung mga Magi eh. Oh, by the way, hindi po 3 kings ha, Magi po at hindi lang 3 dumating that time. Siguro sa December, pag-uusapan naman natin yung kwento nila. Sabihin niyo sa akin na kapag nandun na siya, para sasamba din ako. At kung nalaman niyang pinanganak na at naloko siya, na-deceive siya nitong, hindi naman na-deceive, kumbaga nagsinungaling sa kanya itong mga Magi na to, pinagpapatay niya yung mga bata that time. Pero ang tanong, napigilan ba ni King Herod yung first coming, yung kapanganakan ni Jesus? Hindi po. And even the second coming, kahit sino pang umigil, kahit ang pinaka-powerful na tao, kahit ang pinaka-mayaman, kahit pinaka-sikat, hindi nila mapipigilan. Sovereign niya eh. At ano pa, syempre, ang rapture, yan, ang pagkagunaw ng daigdig, kahit anong gawin po natin, mangyayari yan. Ito po yung sovereign will ng Lord. Pangalawa, may tinatawag na permissive will. Ibig sabihin nito, yung gusto mo, ang sinunod mo na lang. Dahil masyado kang makulit, yan. Dahil ang kulit-kulit mo, hinayaan ka na ng Panginoon. Namapa sa'yo yung gusto mo. Yung kung may nakikinig dito mga kabataan, o yung mga nasa online, yung pinipigilan kang magsyota muna. Pero hindi ka nagpapigil. Dahil makulit ka, pinayagan ka na lang. Kaya lang po, tatandaan natin, kadalasan ng mga pinilit may consequence. Kala ko mabait siya, yun pala hindi. Kala mo lang yun. Di ba? And syempre po, yung pangatlo po is the perfect will. Pag sinabi natin perfect will, ito yung gusto niyang mangyari sa iyong buhay. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Ang tanong ngayon, Pastor, paano malaman ang perfect will?
Sino po dito aamin gusto nyong magawa sa buhay nyo, yung gusto ng Panginoon sa inyo, magsabi ng Amen. Amen, no? So, napakaganda pong usapin na ito. Hindi lang tayo, after nito, lalong pong mamahalin ng Panginoon dahil ang ganda pala ng ginawa ng Panginoon at napakasimple lang paano natin makukuha yung perfect will ng Panginoon. So, if you're excited, please open your Bible in Romans chapter 12, verse 1 to 12. Basahin ko lang po. Sabi dito, therefore, I urge you, brothers and sisters, in views of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing and perfect will. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, join me in our message entitled, Road to God's Perfect Will. Sabi nga natin, perfect will. Meron po 3 important dito para makuha natin yung perfect will. How to experience God's perfect will. Number 1 po, sabi dito, I appeal to you therefore, brethren, and beg of you in views of all mercy of God, to make a dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, and intelligent service and spiritual worship. Sabi sa Amplified Version. Number 1, para ma-hit natin ang kalooban ng Panginoon, kailangan ng tinatawag na dedication. Sabihin nga po natin, dedication. So, hindi ko po alam po, sa mga magulang dito, dinedicate na natin yung ating mga anak. So, isa po yan sa mga kind ng dedication. Meron din pong dedication ng business, yan, ng bahay, yan nga, sabi ko yung bata, at mga properties. Pero dito, hindi properties, hindi bahay, hindi kotse, hindi yung anak mo, kundi yung sarili mo ang gusto ni Lord na i-dedicate mo. Yung word na dedication dito, ang Greek word niyan is paristemi. Ibig sabihin po niyan, to place or a person or thing at one's disposal. So, ibig sabihin po pala, church, pagdating sa Diyos, ang gusto niya may dedication. Pagdating sa Diyos, ang gusto niya may dedication. Kaya lang po, take note po, yung dedication dito, meron pong kind doon. So, anong uri at alay o regalo ang gusto bang matanggap ni Lord? Kasi alam niyo po, no, pagdating kay Lord, hindi natin basta-basta kung ano lang yung gusto mong ibigay. Sino dito, aamin, gusto mo bang bigyan ka ng panis na pagkain? Wala naman, di ba? Pagdating kay Lord, medyo may requirements din siya. Pagdating sa dedication, ito yung 3 bagay na gusto niyang matanggap. Ang maganda dito sa passage na to, sinabi niya na yung type ng gusto niyang matanggap. O yung dedication na gusto niyang maranasan. So sabi dito, therefore, I exhort you, brothers and sisters, by the mercy of God, to present your bodies as a sacrifice, alive and holy and pleasing to God, which is your reasonable service. So nakita natin yung term, alive, holy, and pleasing, are showing an unusual in the sacrifice that believers can now offer. Kasi po, nung time po ng Old Testament, madalas po nilang sinasacrifice ay patay. Patay na hayop. Yan. Pero dito, medyo iba ang gusto ng Panginoon. Number 1, sabi niya, ang gusto niyang sacrifice, yung i-dedicate mo sa Kanya, ay alive sacrifice. Sabi nga natin, alive. So, alive dapat at di patay. So, tayo po mga nandito, good news. Sino po dito sa Kanya malinaw na buhay siya? Magsabi ng Amen. Amen. Ibig sabihin, ikaw yung gustong sacrifice ni Lord. Kasi nga, kapag patay ka na, paano ka pa magiging mabangon sa Panginoon? Kaya nga, to be honest lang, huwag din natin, para po sa bawat isa, mahalin natin yung buhay natin. Dahil una, yan ay pagpapala ni Lord. Oo, hindi ka man ganun kayaman kagaya ng iba, pero wala kang sakit. Amen po ba? Hindi man, sabihin na natin, hindi man perfect yung takbo ng buhay natin, pero praise God, nakakasamba ka ngayon.
maraming tao ngayon, alam madugtungan lang yung buhay nila, milyong-milyong pera ang ginagastos nila. Ang tanong, gumagastos ka ba sa hininga mo ng milyon-milyon? Hindi naman. Kaya mahalin natin yon. Kaya huwag din natin, pag may mga problema tayo, huwag din natin kikitilin yung buhay natin kasi hindi yun ang gusto ng Panginoon. So from now on, sabi niya, alive. Pangalawa is holy, sacrifice. Pangalawa is holy dapat. I know, pag sinabi po natin dito holy, alam ko naman na hindi tayo perfect. Pero ang ibig sabihin dito, kung mag-represent ka ng buhay mo, dapat holy. Pangalawa, dapat holy. Kung gusto natin ma-dedicate natin yung sarili natin kay Lord, sabi niya, holy and pleasing to God. So from now on, hanggat nandito tayo, oo, hindi madali. Dahil namang sinabi si Lord na madali eh. Pero alam mo yun, lakaran mo yung kabanalan. Lakaran natin yung kabanalan. Hindi man agad-agad, pero sana malakaran natin to kasi ito yung gusto ng Panginoon. Why? Kasi holy ang Lord. Kapag Pastor, may sinablay po ako, hindi mo ng tawad kay Lord. Kagaya yung sinabi natin last time, pag sinabing holiness, hindi sinasabing sinless. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magkakasala, pero pwede kang linisin ng Panginoon. Kaya nga sa ating manandito, una, dapat alive. Pangalawa, dapat holy. At pangatlo, dapat pleasing. Pleasing to God. O sabi dyan, acceptable to God. Tandaan po natin, may mga bagay kasi na pleasing sa tao pero hindi pleasing kay Lord. Amen po ba? May mga bagay kasi na okay sa tao pero hindi okay kay Lord. May mga bagay na di naman pleasing sa Lord. Kaya nga, ang sabi dito, kapag ang isang bagay i-dedicate natin kay Lord, and even yung buhay natin, dapat gusto ng Panginoon. Pleasing both to God and man, dapat ito daw ay hindi kasukasuka sa Diyos. Naniniwala po ako na kaya natin ito naririnig kasi may inaayos sa atin ng Panginoon. At lahat naman tayo, naniniwala po ako na kung meron man tayong gusto, ay mapangiti ang Panginoon. Kaya nga sinasabi sa atin to, dapat alive, dapat holy, yung sacrifice, dapat pleasing or acceptable kay Lord. Kaya nga kung gusto mong maranasan ang perfect will ng Panginoon, ipagamit mo yung katawan mo kay Lord. Kung gusto natin na yung buhay natin maging pleasing kay Lord, acceptable, o mahit natin yung perfect will, idikit mo yung sarili mo kay Lord. Kasi ang hirap maging pleasing kay Lord kapag malayo ka sa Panginoon. Para po sa mga nakikinig sa online din, tandaan po natin, gusto mong mahit yung perfect will, idikit mo yung sarili mo kay Lord. Hindi kung kani-kanino mo, dinidikit yung sarili mo. Hirap ka na nga, dumikit ka pa sa mas lalong nahihirapang lumapit kay Lord. Sablay ka na nga, sumasablay ka na nga, mas lalo ka pang dumikit sa sablay. Hirap ka na nga magpatuloy kay Lord, dumikit ka pa sa wala sa Panginoon. Paano na yun? Ayun ba? Ito yung gusto ng Panginoon. Gusto mo maging pleasing, dikit mo yung sarili mo kay Lord, pagamit mo yung sarili mo sa Panginoon, yung katawan mo sa Panginoon. Ang maganda dito, kapag kay Lord mo inilagay yung sarili mo, pag ipinagamit mo sa Kanya yan, ibig sabihin niya, Kanya na yan. So, from now on, para po sa bawat isa, ipagamit mo yung sarili mo sa Kanya, pagsilbihan mo siya. Tandaan po natin, mahirap galawin ng kung sino-sino ang isang bagay na may pagmamayari na. Amen po ba? Kapag i-dedicate mo yan sa Panginoon, ilagay mo yan sa kamay ng Panginoon, yung buhay mo, hindi ka pwedeng kantiin basta ng demonyo. Kapag ang isang tao idinikit, paano ba naman niya kakantin? Hawa ka nga ng Panginoon. Amen po ba? So, gusto mong mas lalong lumayo sa Diyos at sa demonyo, dikit mo yung sarili mo sa Panginoon. Kapag ang buhay mo ay dedicated kay Lord, di ka pwedeng kunin ng demonyo. So, from now on, dedicate yourself to God. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? So the more you worship and serve the Lord, the more you get closer to Him. Praise God po. Alam niyo po, itong ginagawa natin sa Sunday services, even yung ating personal quiet time kay Lord, once na dinededicate natin, once we worship the Lord, once we serve the Lord, we get closer to Him. Itong mga ginagawa natin para sa iba, katawa-tawa to. Sana nanood ka na lang ng sine. Sana inasikaso mo na lang yung mga anak mo.
Sana naglaba ka na lang. Sana ipinahinga mo na lang yan. Yung iba naman, sana all. Sana all daw. Pero alam mo, sa iba, mukhang katawa-tawa to, pero kay Lord, kahanga-hanga yung ginagawa mo. Kasi hindi lahat ng tao kayang i-dedicate yung sarili nila sa Panginoon. Oo, nagsasakripisyo tayo, kaya nga sacrifice eh. Pero maniwala kayo, dahil sa ginagawa natin, lalong napapangiti ang Panginoon. At ang good news dito, wala pa po akong nakitang natalo at nalugi ng dikit sa Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba palakpakan uli natin ang Panginoon? So the more you become intimate kay Lord, yung lalo kang nagiging intimate kay Lord, the more you know the will of God in your life. Kaya pala, no, gusto ng Panginoon na maging dikit ka sa Kanya kasi madaling sabihin ng Panginoon yung gusto niya kapag dikit ka sa Kanya. Paano nga naman sasabihin ni Lord yung gusto niyang sa buhay mo kapag ang layo nyo? Sino dito, nasubukan nyo na kung mag-usap, halimbawa sa may mag-asawa, yung asawa mo nandito, tapos yung asawa nasa kabilang kanto. Di ba, sisigaw ka na nga minsan, hindi ka pa marinig eh. After nun, away pa kayo. Pero pag malapit kayo, kahit bulong lang, luto na yung pagkain. Di ba? Di ba, kahit bulong lang, alam na alam mo yung sinasabi. Ganun din kay Lord. Kapag dikit tayo kay Lord, kapag intimate tayo kay Lord, mas maririnig natin at mas malalaman natin yung gusto niyang pagawa sa buhay natin. Hindi po pag-aaksaya ng panahon at oras ang pakikipag-usap sa Panginoon. Every time na nakikipag-usap tayo kay Lord, hindi ka nawawalan. In fact, nagkakaroon ka pa. Bakit? Nalalaman mo lalo yung gusto ng Panginoon. So, dedicate. I-dedicate natin yung sarili natin sa Panginoon. From now on, gusto natin yung perfect will, kailangan ng tinatawag na dedication. Pag paiba-iba at palipat-lipat ka kasi, hindi mo malalaman yung kalooban ng Lord. Hindi mo malalaman yung gusto ng Lord sa buhay mo. So, from now on, pagpatuloy, parang po sa mga bawat isa dito at nakikinig sa online, kung nakapagsimula ka na sa Panginoon, huwag ka nang hihinto. Kung nasimulan mo na yung journey mo kay Lord, huwag ka nang hihinto. Hindi yung ngayon na kay Lord ka, bukas wala naman. Ngayong buwan na ito, na kay Lord ka, next month wala na naman. Di ba, nasa Diyos ka ngayon, bukas nasa demonyo ka. Huwag na. Alam niyo po, ako to be honest, isa po sa lagi kong motivation sa sarili ko, bakit po ako nakakapagpatuloy? Share ko lang. Siyempre po, nagsimula na tayo sa Panginoon. At kapag medyo parang nadi-discourage ako sa sarili ko, kapag para bang, Lord, parang papagod na ako Mamaya-maya, ipapaalala sa akin ng Lord yung layo ng sinimulan ko nung una ko siyang makilala. At kapag nakita ko yun, sabi ko, Lord, layo ko na pala. Doon sa dating ako. Tapos ngayon pa ako bibigyan. So para po dito sa mga nakapagsimula at hindi palipat-lipat at paiba-iba, ituloy mo na. Tuloy-tuloy lang tayo at hindi putol-putol. Ay wala po kayo kapag nakikita. Minsan kasi ang thinking natin, parang ang layo pa ng mga gusto ng Panginoon sa atin. Huwag mong tignan yon at tignan mo kung gaano nakalayo yung pinagsamahan niyo ng Panginoon. At maniwala ka, hindi ka magiging paiba-iba pagdating sa Panginoon. At ang pinakamaganda dito, makukuha mo yung perfect will ng Lord. Tandaan po natin, pag sinabing perfect will ng Panginoon, mas maganda pa yun sa mga plano mo sa buhay mo. Kapag sinabing perfect will, mas maganda pa to sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya, para po sa mga nandito at nanonood online, sana po, ma-hit nyo po yung perfect will ng Panginoon. Hindi pagtatawa at pag-aaksaya ng buhay ang malapit sa Panginoon. In fact, yan po ay gain natin at benefits natin. Dedication. Sabihin nga po ulit natin, dedication. From now on, dedicate your life to Jesus. I-dedicate natin yung sarili natin sa Panginoon. Wala pong pag-aaksay dyan. Number 2, how to have a perfect will in our life. Number 1 is dedication. Pangalawa, sabi niya, do not be conformed to this world, but be transformed. Sabi nga natin, transform. By the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. So pangalawa po, may tinatawag tayong transformation. Sabi nga po natin, transformation. So how to experience God's perfect will? First, dedication. Second, transformation. Kasi po, ang totoo, we cannot become what we need
to be by remaining what we are. Sabi nga ni Max Dupree, may mga gusto tayong mangyari sa buhay natin. May mga pangarap tayo, pero hindi natin makukuha yan hanggat nagre-remain tayo sa dating tayo. Kung gusto mong matuto sa isang bagay, halimbawa na lang sa mga estudyante dito, di ba gusto mong makapagtapos ng pag-aaral? Amen ba? Kaya lang, hindi po pwedeng mag-remain ka. Kung tamad ka noon, hindi pwedeng tamad ka pa ngayon. Kasi hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Kanina nakikinig ako dun sa preaching ni Pastor Julius. Karoon siya ng transformation kasi ang grade niya nung siya ay nag-aaral, 76. 76, 78. Sabi niya, nung nakita niya daw yun, umiyak siya nun eh. Ay Lord, ayaw niya na daw ng grade. So gusto niya ng mataas na grade, kaya ang ginawa niya, nag-aral siya. Nagsipag siya. Praise God. Yung 76 niya lang, nag-78 naman. Pero ang totoo, nagkaroon ng mayroon siyang nakuha ng mataas na grade eh. Bakit? Nagkaroon ng transformation eh. Para po sa bawat isa dito, kung may nananatiling luma ka sa buhay mo, mahihirapan ka na makuha yung kalooban ng Panginoon. Minsan, kaya nananatiling luma kasi ayaw magbago. Yung iba naman, gusto talagang magbago pero hindi alam kung paano magbago. May nakilala na po ba kayo na may mga tao na gusto namang magbago pero hindi nila alam kung paano? Lumapit sa inyo, kuya, ate, gusto ko talagang magbago pero hindi ko alam kung paano. Naalala ko kahapon po, nasa Pangasinan po ako, may nagtanong sa akin. Sabi niya, Pastor, may gusto po akong i-comfort, sabi niya. May bisyo po siya. So, ano po bang gagawin ko? Bibigyan ko po siya ng kahit pag nanghihingi siya ng pangyosi. So, daw magbago ng tao niya, tapos isang gusto niyang i-comfort. Sabi niya, bibigyan ko po ba siya ng kahit pambili niya lang ng isang pangyosi? Sabi, ba't di mo na rin bilhan ng pang-alak? Tapos magkinuman kayo. Joke lang po. Alam niyo po, ang sagot ko sa kanya, wag. Kasi kapag ginawa mo yun, hindi mo talaga tulungan magbago yung tao. Kapag binigyan niya, ewan ko ba bakit niya natanong yun, sabi ko, pag ginawa mo po yan, hindi mo talaga natulungan yung tao. Kasi bakit? Yung dati niyang ginagawa, yun pa rin ang binibigay mo. Sabi ko, baka naman pwede pagkain na lang. Sabi ko gano'n. Tandaan po natin, may mga tao na hindi nila alam kung paano sila magbabago. So tayo may alam, bakit hindi natin sila tulungan? Amen ba? At ang kagandahan dito, meron pong dalawang bagay na ibinigay ng Panginoon. Paano tayo magbabago? Sabi dito, number 1, and do not conform to this world. Pangalawa, stop conforming. Sabihin nga natin conforming. O sabi dito sa don't let the world around you squeeze you into its own mold. Marami kasing tao, kaya hindi sila magbago o hindi nila kayang magbago kasi nagko-confirm sila. Ibig sabihin, kung ano yung in-offer sa kanila ng tao, kung ano yung pangit na ibinibigay ng tao, ginagawa din nila. Halimbawa po, nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, ay wala pa pala, meron akong kaibigan na nakakilala sa Panginoon. Tapos ako, hindi ko alam, siguro noong mga panahong iyon, medyo magkamag-anak pa kami ni Satanas, sabi ko sa kanya, eto ginawa ko, di tagayan na. Sabi niya, pare, hindi na ako, Christian na ako, wow. Christian na daw siya. Sabi ko, Christian din naman pangalan ko, joke lang. Sabi ko, inuman na. Sabi niya, hindi na talaga ako iinom, hindi na daw siya iinom. Umupo doon. Sabi ko ngayon, tinagaya ko kasi ako tanggero. Tapos, syempre, mandalaya ka para di ka kagad malasing. Ang ginawa ko, binigyan ko po ng shot at ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin. Sabi ko sa kanya, magagalit ba yung Diyos mo kapag tinagay mo itong isang tagay lang? Mamaya-maya po siya. The next day, magkainuman uli kami. Apansin natin, nag-conform. Kaya ang nangyari, kaya nawalan transformation Eto naman, nagpalit na yung senaryo. Nung ako naman ang makakilala sa Panginoon, eto ang matindi. Ang nangyari, sabi naman ng mga kaibigan, Kim, naman tayo, dito si ganito. Siyempre, baka kabataan ka. Yung crush mo nandito. Ganun Siyempre, kabataan ka. Pero, alam mo, gustong-gusto ko. Kaya lang sabi ko, Lord, mas gusto kong magbago. Kaya ang ginawa ko nun, kahit parang okay at masaya yung ginagawa nila,
dumiretso ako, hindi ko sila tinigilan. At dumating sa time, nilayo ko muna yung sarili ko. Una, kasi alam ko kapag umupo ako doon, mapapainom din ako. Mapapabisyo uli ako. Mapapagamit uli ako ng bawal na gamot. Kaya sabi ko, hindi muna. So ganito yung gusto ng Panginoon, stop conforming. Kung ibig sabihin ito, kung ano yung ginagawa ng iba na pangit, huwag mo din gawin yun. Huwag mo nang gayahin yun. Para sa mga kabataan dito, kung lahat ng kabataan, di ba, maagang na pumapasok sa relasyon, dapat hindi ikaw. Dapat iba ka. Sa mga nandito, kung ano yung pangit na ginagawa ng iba, huwag na natin gayahin. Kasi nga, hindi natin maihit at hindi tayo magkakaroon ng transformation sa buhay natin. Once na nag-conform tayo, once na ginaya lang natin yung ginagawa ng mga tao sa mundo. Amen po ba? So from now on, naniniwala po, gusto pa po ng Panginoon na makuha natin yung kalooban, pero dapat may gagawin tayo. Ang pagbabago po at transformation ay partnership ni Lord at tayo. May gagawin ng Panginoon, pero may gagawin din tayo. Amen po ba? Pwede po ba palakpakan natin ng Panginoon? Sige po, yung mas malakas po. Yan. So una, stop conforming. Pangalawa, sabi yan, by renewing of your mind. So pangalawa po, start renewing. Sabihin nga natin, renewing. So it's time to renew your mind. So ibig sabihin po ng renew dyan, sa Greek word is anakainosis. Nang ibig sabihin is complete change for the better. So kaya tayo magre-renew para may better na lumabas sa atin. So it's time to renew your mind. Lord, kapag tayo ay nahihirapan, pwede tayong humingi ng tulong sa Panginoon. Parang ganito, Lord, renew my mind as you will unfold in my life. In living every day by the power of your love. Kanta pala yan. Dahil totoo lang po, pag gusto mong magbago ang buhay mo, dapat magbago din ang isip mo. Kung gusto mong may magbago sa buhay mo, dapat simulan natin sa buhay natin. How to transform? Sinabi sa text sa atin, but be transformed by renewing of your mind. Sinabi ng Bible na hindi ka magbabago hanggat hindi nagbabago yung isip mo. Hindi tayo makakapagbago hanggat hindi natin inilalapag o hindi natin binabago yung isip natin. Minsan kasi, ang problema ng tao masyadong ma-pride. Parang ganito, alam lang ang pangit yung nangyayari sa paligid o yung relasyon nila ng kapatid, ng mag-asawa, o sabihin na natin ng mag-anak. Alam mo, minsan ang isip pa, sinasabi ng magbago, hindi, ganito na ako pinanganak, ganito ako mamamatay. Hindi, ganito ako. Kaya ang nangyayari, imbis paayos, imbis for the better, imbis paganda, ang nangyayari papangit at pawasak na. So sino ba dito ayaw ng mas better? Kung tutusin, wala naman. Tama ba? So gusto mo may mabago sa... O dito na lang, tatanungin ko po, sino dito gusto mo pang may mabago sa buhay mo? Magsabi ng amen. Amen, di ba? So be transformed by renewing of your mind. Mag-iiba at mag-iiba ang takbo ng buhay mo once na iniba mo yung isip mo. Once na iniba mo yung mga inilalagay mo sa isip mo. Parang ganito lang yan. Parang USB po yan. Kailangan nagre-reformat. Kasi mamaya, baka kaya nahihirapan tayo na gawin ang isang bagay kasi may mga sinaksak tayo sa mind natin na hindi maganda. Paniwala kayo, halimbawa, may habit tayo pangit. Kahit hindi mo na yan ginagawa, may mga times na may isip at may isip mo yan. May isip at may isip mo yan na magti-trigger para gawin mo ulit. Kaya nga sa panahon na hindi mo na ginagawa at bumabalik-balik, lalo mong punuin yung isip mo ng magaganda. Especially ng salita ng Lord. Ng salita ng Panginoon. Halimbawa, medyo may struggle tayo sa kung ano-anong malaswa, punuin mo yung isip mo ng Word of God, ng iba na pinapanood mo. Okay. Kung last year, kung ano-anong binabasa natin, ngayon, damihan mo yung pagbabasa ng Bible. Piliin mo yung mga ipapasok sa isip mo. Kapag napuno ka ng mga magagandang bagay, mayroong pagbabago na mangyayari. Powerful pa naman ang mind. Kung ano minsan yung gusto natin mangyari,
minsan yun ang nangyayari. Kapag ano yung inisip mo, kasi ang mangyayari, gagawa ka ng paraan para maganap yun. Ganun din po sa atin. Kailangan pinupuno natin yung ating buhay, o yung isip natin na magaganda. Transforming is not one-time event. Tandaan po natin na transforming is not one-time event. Hindi ito dahil gusto mong magbago ngayon, bukas ay okay ka na. It is a process. At wala ng pagbabagong mangyayari kapag wala kang nasimulan. So ngayon, gusto natin na may mabago sa atin, diba? Simulan mo na ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo, simulan mo na. Diba? Gusto mong maging mas healthy? Yan, simulan mo lang magbawas-bawas ng kanin. Kasi baka mamaya lagi kang nagpapalpitate. Simulan natin magbawas-bawas ng kape. Pwede naman tubig. Diba? Palpitation is ano pa eh. Nagpapalpitate ka na, kape ka pa ng kape. Diba? Hindi naman tayo dinedepry. Ibig sabihin lang, babawas-bawasan mo din. Diba? Baka mamaya, puro tayo karne, baka pwede naman gulay-gulay din. Yeah. Diba? Sa mga estudyante dito, gusto mong maging mataas yung grade mo kahit online lang, o bawasan mo muna yung pag-Facebook. Napupuyat sa Facebook, pero hindi nakakagawa ng module. Ng mga grades. Diba? Bawasan muna natin. Ulitin ko hindi KJ ang Lord. Hindi KJ ang Panginoon sa mga magulang, no? Ang masakit nito, kapag hindi nasasagot yung module ng mga bata, yung magulang ang sumasagot. Dahil mahal yung magulang, ay yung anak, o kaya mga kapatid. Okay? So gusto natin may mabago, simulan natin ngayon. Actually, ba tayo ay lahat nasa process. Hanggat nandito tayo sa lupa, nasa proseso tayo. Pero ang maganda, kahit nasa proseso tayo, pwede natin makuha yung kalooban ng Lord. Pwede may mabago sa atin at proven na yan. So yung be transformed dito, ang word dito, o yung Greek word niyan ay metapo. Metaphor. Okay? To change into another form. Naalala ko po, sino po dito nakakita na ng ano ba yon, ano ba sa Tagalog yung caterpillar? Ano yun? Basta alam niyo yung caterpillar. Yung ano? O yung kukun. Pero yung caterpillar na ito, may process siyang dinadaanan para maging butterfly siya o paru-paro. Yung metaphor na tinatawag. Di ba? Ano tawag doon? Higad. Ay, higad. Higad. Bahala. Basta yun na yun. At least alam nyo, di ba? Yun na yun. Baka ubusin pa nito yung caterpillar, higad o cocoon. Pero yun po, alam nyo po may proseso po yung bago maging butterfly. Yung, ganda tuloy na isip ko, yung caterpillar na yon, bago siya maging magandang paru-paro, may dinadaanan siyang proseso. At hindi mo pwedeng madaliin yung proseso na yon. Halimbawa lang, simulan po natin, kapag ang caterpillar na ilagay na natin, nasa kukun siya, tapos tanggalin mo yung kukun, at tanggalin mo siya sa kukun, magugulat kayo, hindi pa ganun kaganda yung butterfly o yung paru-paro, tapos hindi siya makalipad. Maya-maya, ang mangyayari, mamamatay siya. Why? Minadali mo eh. Ang akala mo pa nga, nakatulong ka eh. Uy, natulungan ko siya. Yun pala, nakasira pa tayo. So, ganun din po sa pagbabago. Tatandaan po natin, may mga kaparaanan na meron kang dadaan ng journey na hindi mo dapat minamadali. Gusto natin may mabago, daanan natin yung proseso. Minsan, may mga, dito lang eh, sa caterpillar, kailangan niya munang masaktan kasi hindi naman madali doon sa loob ng kukun eh. Ang sa atin, pag nagbabago po tayo, minsan iiyak ka. Kasi may mga pangit kang hindi na ginagawa. Yung kaibigan ko na teacher to sa 700 Clear Asia, dati po siyang pusher. Siguro kumikita siya sa drugs lang ng 1 million. Ngayon, puro tattoo yun eh. Tapos nag-i-evangelize yun sa pamamagitan ng tattoo niya. Ito ako dati. Ito si Jesus. Ganun siya. Sabi niya sa akin, hindi siya nagparehab. Ang ginawa nitong taong ito, dahil addict siya, pumasok siya sa simbahan at parang doon siya na-rehab. May mga pagkakataon na nahihirapan talaga siya. Kasi hinahanap-hanap ng katawan niya. Ang tawag doon is ano bang tawag doon yung nagre-reano siya eh. Kasi parang nagtatanggal siya. So minsan, sa sobrang hirap, naglalaway daw siya.
nandun siya sa simbahan, naglalaway daw talaga siya. Kasi may binabago siya eh. Nahihirapan daw talaga siya. Pero praise God, ayun. Tatuan pa rin naman siya ngayon, pero hindi na siya nagtutulak. At umaabot siya ng mga kagaya niya ngayon. So bakit ko po ito kinukwento? Yung caterpillar, ito itong taong ito. Minsan, kapag nagbabago tayo, minsan hindi madali. Minsan nasasaktan tayo. Minsan nga iiyak pa tayo. Pero sana daanan mo yung proseso. Sa atin dito, may mga proseso tayong dinadaanan. Minsan nakaka-discourage, tama ba? Minsan napanghihinaan tayo. Minsan parang ayaw na natin ituloy, pero daanan mo. Kasi ang pagbabago ay wala namang shortcut. Ang mga magagandang bagay na hinihanda ng Panginoon, wala namang shortcut. May dadaanan ka. Kahit nga yung chosen people niya eh, bago makarating doon sa promised land, ilan kaya sa kanila o ilang laban kaya ang hinarap ng mga taong to? Nung inutusan si Moises, papunta ng si Moises nga eh, hindi agad eh. Hindi nakarating, natanaw lang. Pero hindi niya narating. O ito, kapag ikaw hindi ka sumunod sa gusto ng Panginoon, baka yung gusto mong pagbabago, matanaw mo lang, pero di mo makuha. Ha ba? Baka yun lang, si Joshua ang sumunod. Si Joshua nakapasok, pero hindi lahat. Yung iba kasi, nung nakita, nagpadala ng spy, parang di natin tayo na. Para lang tayong tipaklong sa mga higating ko. Parang ganun eh. Nakita natin yung journey ni Joshua, ang dami niyang laban. Ilan kaya ang namatay sa grupo niya bago nila naabot yung promised land, yung gusto ng Panginoon. So ganito yung sa atin, may mga laban ka minsan nadadaanan bago mo makuha yung pagbabagong yon. Pero sana daanan mo. Sana kunin mo. Kasi once na naabot mo yan, makikita mo, pasasalamatan mo ang Panginoon kasi dinaanan mo yan. At magpapasalamat ka kasi lahat ng iyak mo, lahat ng hirap na dinaanan mo, lahat ng sakit, lahat ng discouragement na dinaanan mo ay nagbunga. Amen po ba? Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Yung iba, napakaganda na nung kanil. Yung iba kasi ang nakikita lang natin, ang ganda naman ang nangyayari sa buhay niya. Ang ganda naman ang nangyayari sa ministry niya. Ang ganda naman ang nangyayari sa takbo ng buhay niya. Pero yung ganda na lang yung nakikita mo eh. Pero ano kayang dinaanan ng taong yun bago niya naabot? Ngayon, ang daming kay Manny Pacquiao, sana all mayaman. Teka lang, tignan mo muna yung dinaanan ng tao bago niya naabot yan. Ilang suntok kaya, baka libo na. Libo na by the way. Ang umabot sa mukha niyan bago maging mayaman yan. O sino dito handang magpasuntok ng 1,000? So, di ba? Hindi natin kaya, pero si Manny Pacquiao, nagpasuntok yun ng ilang libo bago niya naabot yun. At ilang dugo ang dumanak sa kanya. Sila nila yung headband. Huwag natin kaingitan yung mga taong yun. Kasi ang totoo, may inihanda din namang maganda sa'yo si Lord. Kailangan mo lang ng pagbabago. Amen po ba? So from now on, church, be transformed. Sabihin nga natin, transform. So number 1, kailangan ng tinatawag na dedication. If we want yung perfect will ng Panginoon, may dedication. Pangalawa, may transformation. And lastly, sabi dito, do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that by testing you may discern. So lastly is may examination. Sabihin nga natin, examination. Ay, siguro ng iba, pastor, exam pa din, ang tanda ko ng pekla. Pero pagdating sa Panginoon, may examination pa rin. How to experience God's perfect will in your life. First, dedication. Second, transformation. And third is examination. So, test and prove. So, yung word dito na, yung test and prove dito, ang ibig sabihin niyan is dokinazo, to carry the sense of test with a positive outcome. So tandaan natin, pagdating sa bagay, para ma-hit mo yung kalooban ni Lord, dapat tinetest mo. Dapat tinetest natin, hindi lagi sunggab ng sunggab. So kaya dito, ang sabi dito, so that you may test and approve what is the will of God. What is good and well-pleasing to God. So examine, ito, para ma-examine mo daw, unang-una, it is good ba? Yang bang gagawin mo o yang yayakapin mo, yang sasamahan mo, yang pupuntahan mo ay good ba? Hindi sa mata mo, kundi sa Panginoon.
By the way, yung word na good dito, ang Greek word niyan is agathos, which means something that is good in character and with beneficial result. So sabi ni Apostle Paul dito, para ma-hit mo yung kalooban ng Panginoon, yung perfect will ng Lord, dapat ang ginagawa natin is ine-examine daw natin. At masasabi mong ito ay perfect will ng Lord pag ito ay una ay good. So ito muna yung gawin natin. Kapag ang isang bagay nakita mo, good naman, lakaran mo na yan. Kunin mo na yan. Pero kapag alam mo na hindi good yan, huwag na nating lakaran yan. Huwag na nating lakaran itong bagay na ito. Pag nahihirapan tayong magdesisyon dahil natuturn tayo, ito yung itanong mo sa sarili mo. Kung si Lord kaya ang nasa kalagayan ko, papasukin niya kaya yan? Kung ang Panginoong Jesus ang nasa kalagayan ko, iinumin niya ba yan? Kung ang Panginoong Jesus ang nasa kalagayan ko, yayakapin niya rin ba yan? Pag nahihirapan ka lang. Pero ang sabi ng Panginoon dito, perfect will yan kapag good yan. Sabi nga natin, good. Okay. Pangalawa, sabi dito, is dapat daw is pleasing, ibig sabihin acceptable. Fully agreeable, well-pleasing. So dapat acceptable daw. Dapat ang isang bagay ay acceptable. Pastor, paano ba namin malalaman kapag yan ay acceptable? Simple lang po, kapag may peace ka. Kapag may kapayapaan ka. Ibig sabihin, pag hindi kanyang pinapatulog, at lagi kang pinag-iisip niyan, kapag nai-stress ka na niyan, baka hindi yan kalooban ni Lord. Baka hindi yan kalooban ng Panginoon. So, di ba alam kung may mga pumupuyat sa atin, nakakaisip natin, i-discern natin. Baka naman kasi hindi talaga gusto ng Panginoon yan. Ikaw lang ang may gusto. Baka hindi naman talaga yung pinapagawa ng Lord. Baka ikaw lang ang gustong gumawa niyan. Baka hindi naman talaga yung gustong payakap sa inyo, pero ikaw lang ang may gusto niyan. So dapat pleasing and acceptable. Ulitin ko, malalaman mo ang isang bagay, yan ay kalooban ng Panginoon kapag may kapayapaan ka. Amen po ba? Napakadali lang nito. Hindi mo kailangan gumastos ng maraming pera, magpa-doktor, para malaman mo kung ito ay gusto ng Panginoon. Kailangan mo lang malaman, dapat yan ay good sa mata ng Panginoon. Pangalawa, dapat yan ay acceptable. At malalaman mo pag acceptable yan kapag yan ay may kapayapaan. And then lastly, sabi dito, it is perfect. Sabi nga natin, perfect. We are not perfect, amen ba? Hindi tayo perfect, pero perfect ang plan ng Panginoon. Hindi tayo perfecto, pero perfecto ang plano ng Panginoon at ang kalooban niya. So yung perfect dito is ang Greek word niya is teleios, na ang ibig sabihin is experiencing of fullness to be complete mature. So we can understand that by doing the will of God, we develop ourselves to maximum potential. So bago ko ito sinasabi, malalaman mo daw na yan ay will ni Lord kapag nagmamature ka. Kapag ikaw ay nagmamature. May isang forum, tinanong ako, sabi niya, Pastor, about sa relationship eh. Say, Pastor, ano yung mga natutunan mo sa pain na hindi pala relationship, about sa mga nakasakit sa'yo? Sabi niya, ano yung natutunan mo doon sa pain na dinaanan mo? Sabi ko, simple lang, nagsagot ako. Tapos yung pangalawa, sabi ko, nalaman ko na immature pa pala ako. Akala ko kasi dati, kapag may trabaho ka na, kapag naglilingkod ka na sa Panginoon, kapag naman, alam mo yun, nasa ganito ka ng stage at edad, matured ka na. Pero nalaman ko na, nung time na yun, after that, ang dami ko palang immaturity. So una, nalaman ko, di talaga kalooban to ni Lord kasi hindi ako nagmamature. Pangalawa, sabi ko, after that, may mga natutunan ako. So para sa ating mga nandirito, malalaman mo na kalooban ng Panginoon yan kapag nare-reach mo yung full potential mo, kapag ikaw ay nagbe-benefits, yung umaabante yung buhay mo at hindi ka atras abante. So, how to examine if God's will for you pag ito ay good, pag ito ay pleasing, kapag ito ay perfect. I don't know kung ilan sa atin ang dito habang nagpipreach ako, naungusap ang Panginoon sa'yo, maybe may pinagagawa sa'yo ang Lord. Maybe some of us here, even dun sa online, mayroong mga bagay
na pinabibitawan sa atin ng Panginoon because nakakahadlang siya sa perfect will niya. Maybe some of us here, may mga pride tayo na kailangan nating basagin or meron tayong mga kaisipan na kailangan nating basagin. Alam kong hindi madali, but listen to me. Kapag yan ay sinabi ng Panginoon, at the end of the day, ikaw pa rin ang magbe-benefits. Ikaw pa din ang magbe-benefits. So, tatlong bagay lang ang sinabi ng Panginoon dito, paano tayo makuha yung perfect will ng Panginoon. Number 1 is dedication. Number 2 is transformation. And last is examination. But sino pong natuto ngayong hapong ito magsabi ng amen? Pwede po ba palakpakan natin ng Panginoon? At dito na po ako matatapos. Tayo po tayong lahat. Tandaan po natin na hindi po madali ang pagbabago. Lalo na ang mundo, yung ginagalawan natin na hindi naman talaga madali, hindi naman talaga paayos, hindi ka pasiratong mundo. Pero listen to me, para sa mga seryoso dito at gusto niyang magbago ka, para sa mga tao dito na gusto mo may maayos pa sa iyo, hindi aksidente na narinig natin ito, pagkus may plano po ang Panginoon. May plano ang Lord. Naalala ko po dati nung ako po ay wala pa sa Panginoon. Dahil po galing ako sa broken family, hindi ko kasama ang mga magulang ko. Yung tatay ko never kong nakilala. Wala po ako ibang thinking that time, kundi okay ng bote ng Red Horse yung aking tatay pag nakita ko. Kasi gano'n na yung tinakbo ng buhay ko. At para sa akin, okay naman yung buhay ko. Kung doon sa aspetong lang yun. Pero alam niyo po, dumating sa time, iiyak ako sa Panginoon. Natanong ko nga kung bakit may Diyos pa talaga. Kasi sawa na ako sa ganung takbo. Hindi mo nakakasama yung mga magulang mo, hindi mo kasama yung kapatid mo, hindi ka na nga nakakapag-aral kung saan ka pa tumitira. Kaya noong mga panahon na yon, gusto ko talagang magbago. Buti na lang. Noong mga panahon na gusto kong magbago, yung seryoso na akong magbago, nalaman ko na mas seryoso ang Panginoon na baguhin tayo. At isa lang naman ang hiningi ng Lord sa akin that time, anak, dedicate mo yung buhay mo sa akin. Maglingkuran mo ko. Surrender mo yung buhay mo sa akin. At that time, hindi madali yung journey. Hindi ko naman sinasabing madali, pero one thing for sure, may nabago na nga. At hanggang ngayon ay may binabago pa ang Panginoon. I don't know kung ilan dito ang nakikinig sa akin na may gustong baguhin sa buhay nila. Lord, sawa na po ako sa ganitong takbo ng buhay ko. Lord, sawa na po ako sa ganitong nangyayari sa akin. Lord, sawa na po ako sa ganito. Baka maybe, ang kailangan natin ay hindi na lang puro ikaw. Baka this time, kailangan natin isama ang Panginoon. I don't know kung ano yung takbo ng buhay natin. Personally, sa lahat ng nakikinig, hindi din sa online, hindi ko alam kung ilan dito ang nakikinig sa atin, may ganito kang desire, but the Lord is telling us, anak, gusto mo may babago, then dedicate your life to me. Dedicate yung buhay niyo sa akin. Pastor, madumi na yung buhay ko. Pastor, sira na yung buhay ko. Pastor, amoy baboy na yung buhay ko. Maniwala ka, kahit anong baho, at kahit gaano kasira yung naging buhay natin, kaya tayong yakapin at buhay ng Panginoon. Basta lumapit ka lang. Today, the Lord is asking us, anak, gusto mo bang magbago? But before that, di ba pikit po tayong lahat? At para po sa mga nandito at nakikinig sa online, I don't know, maybe some of us here talaga namang, Lord, hirap na po ako, parang hindi ko na po kaya, nang ako na lang. I want you to know, kaya kang tulungan ng Panginoon, but before that, He is asking you, anak, titiwala ka ba sa akin? Titiwala ka ba sa kaya mong gawin? Kung ikaw itong taong ito, Lord, nagtitiwala po ako sa iyo. Kung ikaw itong taong ito na gusto mong may mabago pa sa iyo, sabi mo, Lord, ready po ako. Ngayong araw na ito, mananalangin tayo para po sa bawat isa lang dito at nasa online nakikinig. Kung first time po natin ito, especially sa online, mananalangin po tayo, uulitin lang natin ang panalangin ito para po sa bawat isa
Pwede po bang sabihin natin sa mga gusto lang na magbago pa yung buhay nila? Ngayong araw na ito, pwede bang ulitin mong panalangin mo, sabihin mo, Panginoong Isus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Ngayong araw na ito, lumalapit po ako sa iyo at tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. Lord, isulat mo nga po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Maraming pong salamat, O God. Kung ang panalangin, pangalan ni Jesus. Pwede po ba palakpakan natin yung mga tao? Una pong pinalain. John 1:12, sabi ng Panginoon, sino mang maniwala at maniwala sa akin ay binibigyan ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung ikaw ay first timer, i-encourage kita na hanap ka ng mga tao na makakatulong sa iyo, mag-guide sa iyo sa journey. Baka nasa online, pwede ka mag-PM sa page para mag-guide ka ng mga tao namin sa journey mo. And before we end, para sa may mga special prayer requests, pwede po bang pigit tayo? Let me pray for you. Heavenly Father, maraming salamat po sa aming narinig ngayong hapong ito. Salamat po at pinapakita mo sa amin na Lord, kaya mo bang magbago? May kaya ka pang baguhin sa amin. And Lord, dalayan ko nga Panginoon para po unang-una sa mga taong na-discourage na dahil hindi nangyari po yung mga ina-expect nila, dahil po hindi nangyari yung mga plano nila Panginoon. Lord, today, Lord, encourage these people in the name of Jesus. Palakasin mo uli itong taong ito at bigyan mo siya ng lakas uli na ituloy ang buhay, O God, in the name of Jesus. Para po sa mga nakikinig dito, Lord, na sobrang stress na sila, mga gabi, Lord, na umiiyak sila, O God. Lord, i-comfort mo itong taong ito in the name of Jesus, na matagpuan niya yung peace, walang iba kundi sa iyo, O God. Maybe some of us here, O God, dumadaan sa matinding pain, hindi niya lang masabi sa ibang tao, O God, right now, I speak healing emotionally in the name of Jesus, O God. Lord, tulungan mo itong taong ito na mag-heal yung pain. Lord, maaaring hindi madali, but Lord, kaya mo po. Kaya mo po. Lord, ikaw po ang maghilom ng mga sugat, Panginoon, ng puso ng taong ito. Lord, ikaw po ang magpagaling sa taong ito in the name of Jesus. Para po sa mga tao na nawawalan na ng pananampalataya, Panginoon, Lord, right now, O God, Lord, ipaalala mo sa kanila yung mga pinangako at pangungusap mo in the name of Jesus. Alam namin, Panginoon, na Lord, hindi lang namin ito narinig ng wala lang, kundi Lord, inihahanda mo kami sa mas malaking plano mo. Lord, also right now, for those person na may iniinda physically sa katawan nila, I speak healing in the name of Jesus. Sakit ng katawan, inalayas ko ito sa pangalan ni Jesus, at kagalingan, tumaloy ka sa katawan ng taong ito. And Lord, right now, para sa mga taong nahihirapang magpatawad, O God, Lord, paalala mo sa amin na kami rin naman ay pinatawad po, Panginoon and Lord. Nagre-release kami ng forgiveness sa taong ito in the name of Jesus. Kapatid, magpatawad ka na kagaya ng pagpapatawad ng Panginoong Jesus sa atin. Salamat po, Panginoon and Lord. Right now, O God, for those person, Panginoon, and Lord, may mga inaabot sila na nakikita nila na kailangan ng taong ito. Ang pangalan mo, Panginoon, Lord, right now, anoint us. Lord, anoint mo yung kamay namin, yung labi namin, Panginoon, para, Lord, umabot, Panginoon, ng mga tao, O God, in the name of Jesus. Lord, tulungan mo po kami umabot ng mga tao pa sa pangalan ni Jesus. And Lord, para po sa mga pinapanalangin, Lord, right now, ng mga tao, Lord, para sa iyo, Lord, I speak, Lord, na mangyari to according to your will and time, O God. Maraming salamat, O God. Salamat. Church, before we end, can you sing this song? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Yes, Jesus. Para sa mga nasa online and even nandito, let's sing Amazing Love. Yes, Jesus. Lord, you are amazing, oh God. Come on. Open your mouth. Sampahin natin ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Hallelujah. Come on. Once again, let's sing Amazing Love.
worship the Lord. May ginagawa siya. Lord, habang sumasamba ka, tinutunaw nito yung mga pangamba mo sa buhay. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Once again, let's worship the Lord. Come on, when we worship, when worship goes up, problems break down. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. For the last time, we declare, Lord, amazing love. Amazing love. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Love you, Lord. Amazing love. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, maraming salamat po sa ako nito sa likod sa akin. Salamat, Lord, kasi pinakabalik po kami sa yung perfect will, O God. And Lord, we are declaring right now na Lord, mangyayari po lahat na marinig at itinangako mo sa buhay namin. Maraming salamat, O God. We thank you, God. We glorify your name, O God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mas malakas pa. Yes, Jesus. Yung pinakamalakas. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you. Thank you, Jesus. Amen po. Na-bless po ba tayo? Lalo po tayo mag-bless dito sa ating ikalawang bahagi, no? Sa pinaka-importanting bahagi ng ating pagsamba, ang pagbibigay. Sinasabi po sa aklat po ni Lucas, kabanatang 6, talatang 38, sinasabi po rito, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, gustong takal, siksik, liblig, at umaapaw pa, ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba, ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Tuloy po ang Diyos sa kanyang salita. Alam niyo po, way back nung ako po ay nagtatrabaho sa ibayong dagat, meron po akong mga kasamahan sa pananampalataya rin po doon. Sa gawing gitnang silangan po, alam po natin na sobrang napakahirap ng pananampalataya, buhay pananampalataya po doon. May mga kasamahan po ako na pagdating po sa ganitong sitwasyon sa pagbibigay, masyado silang pigil o takot. Kasi sabi nga nila, ang pinapayaman lang daw yung mga namumulog. Yun po yung sabi nila. At marami akong kasama doon, yung mga kakilala ako talagang nakita ko din yung pamumuhay nila. Sabi nga nila, saan napupunta yung ibinibigay natin? Parang pinayayaman lang yata natin yung mga namumulong kung sino yung humahawa. Tunay nga po, may mga kasamahan ako doon na nakita ko rin po talaga na yung pagbibigay na ginagawa namin ay napupunta lang sa kanilang bulsa. Mahirap man po na tanggapin, pero ganun po ang nangyayari. Meron po doon na galing po din sa Pilipinas at magpapastor doon. Magtatayo po sila ng isang gawain na katulad nito. At yung po mga ibinibigay namin, so hindi ko naman po nila lahat. Ito po yung true sa aking experience lang, batay sa aking karanasan doon. Lahat po ng ibinibigay namin, napupunta nga lang po talaga. At pagdating po dito sa Pilipinas, nagkakaroon po sila ng sarili ng bahay,
nagkakaroon po sila ng sarili. Ganito, ganyan. Talaga pong makikita mo sa klase ng pamumuhay na meron sila. Parang dumating sa punto sa buhay ko na sabi ko, bakit kung ganun din lang pala, bakit kinakailangan pa natin magbigay? Bakit kinakailangan pa natin maghandog? Kung ganun din lang pala ang makikinabang, iilan. Paano yung mga tao, yung mga kaluluwa na sinasabi nga natin ang purpose ng giving para sa makahikaya tayo ng mga kaluluwa. Makahikaya tayo ng mga tao na hindi nakakakilala sa pananampalataya. Pero bakit ganun ang ginagawa nila? So, sa madaling ko ito po, ako po ay talagang nawala po sa sitwasyon at hindi po sa ganung bagay. Sa ganun po mga naranasan ko, nakita ko, tumigil po ako. Tumigil po ako ng pagbibigay. Kasi po, parang sabi ko useless talaga ang lahat kung ganun lang ang mangyayari. Pero nakita ko yung epekto sa akin nung nangyari rin, tumigil ako. Talagang mula Lunes hanggang Linggo, Lunes, trabaho. Walang tigil na trabaho. May overtime pa yun. Pero nakikita ko parang walang nangyayari sa buhay. Sabi ko na, ba't ganun? Nung ako ay nagbibigay sa'yo, okay naman ang kaperahan ko, pero bakit ganito ang nangyari? Tapos dumating ko sa punto na nagpatong-patong yung mga problema. Na problema sa buhay, problema sa Pilipinas, problema sa trabaho, nagpatong-patong siya, parang dumating yung time na sabi ko, Lord, ano ba ito? Sabi ko galing. Talaga bang sinusubukan mo ako? O sinusubukan kita? Sabi ko gano'n sa sarili ko. Dumating yung time na yung kapatid ko na nasa isang kongregasyon din. Sabi niya sa akin, Tol, baka gusto mong mag-sponsor sa amin, sa church namin. Sabi ko, sponsor? Ano gagawin? Sponsor ka. Meron kasi kaming gagawin activities, kailangan namin ng sponsor. Sabi ko, sigurado ba yan? Tinanong ko yung kapatid ko, sabi ko, sigurado pa yan. Kasi kilala ko yung simbahan nila, alam ko naman, dahil nung ako ay nandito pa sa Pilipinas, umaattend ako sa kanila. Pero, with doubt sa sarili ko, tinanong ko pala yung sabi ko, sigurado ba pupunta yan sa gawain ng Panginoon? Sabi ko naman. Pero sabi niya, bakit? May pagdududa ka. Alam mo naman, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, sabi niya. Sabi ko, sige. Go ako, sabi ko, ano ba yung klaseng sponsor na gagawin natin? Sabi niya, ganito lang. O sabi ko, sige, go tayo. Sabi ko, wala problema. Nagbibigay ako. From then on, nangyari yung nung nagbigay na ako, sumunod na sweldo ko. Diba? Sabi ko, parang sumobra na yata itong sweldo ko. Sabi ko, Lord, ito ba yung sagot doon sa pagtigil ko ng pagbibigay sa'yo? Pero alam ko na may ginagawa ka sa buhay ko. Sige Lord, babalik na ako ulit. Yung magmula na nagbigay ako ng nagbigay hanggang sa ngayon, nakita ko yung takbo ng buhay, smooth lang, walang pagkukulang, nakakapagbigay, nakakatulong, at nakikita ko naman na yung mga naibibigay namin o nailalabas namin, talagang nakikita namin yung pinupuntahan. Praise God! Maraming salamat sa Diyos. At muli niyang binuhay yung aking isip sa pagbibigay. Talagang napaka-importante po ng pagbibigay. Huwag po tayong manawa na magbigay sa Diyos. Dahil sinasabi nga niya, ibabalik niya ito ng siksik-liglig at tumaapay. Kaya tayo po ay magbigay na sa Panginoon. Tayo po na narito at tayo po nang nasa online. Andyan po yung aming GCash. Nakapaskil po dyan. Sige po, tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan, maraming pong salamat sa mga kaloob na narito, Lord God. Pagpalain niyo po, Lord, ang mga kamay na nagbigay dito. At ang mga hindi po ganun din pa, nagpapalain niyo rin po sila. Pagpalain niyo ang kanilang hanap buhay, ang kanilang negosyo, kung ano man po yung kanilang pinagkukunan nito, Lord God. Ibalik mo po ito ng siksik-liglig at tumaapaw sa kanila at patuloy mong buhusan sila ng pagpapala, Lord, na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen.
Now to the Lord, God loves the true believer. Amen, yan meron na. Sige po, malakas na palakpakan po para kay Jesus. Wow, napakaganda. Alam niyo po, napakaganda po ng testimony kanina. Actually, no, every time we give to the Lord, hindi naman talaga tayo. Para po sa mga nandiyan pa po through online, we are encouraging you to give. May mga pangangailangan po gawain ng Lord, pwede po kayo magkanito. So, sige, bago tayo matapos, let's go to prayer. Lord, maraming salamat po sa mensahe mo ngayong araw rito. Salamat po. Ito po talaga ay napakagaling. Thank you God kasi nung kinreate mo kami, naghanda ka ng napakagandang plano, Panginoon. And Lord, salamat po for the word of God, even pag-iingat nyo sa amin. Patuloy nyo ba pong ingatan ng bawat isa? Ganun din, Panginoon, ang mga nakikinig through online, O God. At salamat din, Panginoon, sa mga patuloy na nagtatanim, nagbabalik at nagbibigay po, Panginoon, sa iyo. Thank you, God. At church, before we end, nagibataas natin yung kamay natin and even sa online. But every time naririnig natin ito, receive it and it will be yours. Right now, amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive! May the Lord be kind and gracious to you. I receive! May the Lord look to you with favor and give you peace. I receive! Lord, maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi na, Amen! God bless everyone. See you next Sunday. See you next Sunday! God bless po. See you on Sunday. See you next Sunday! Woo! Let's go! See you next Sunday, everyone!